Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral sa araw na ito. At ang ating pong pag-aaralan is actually one of the subject in seminary. So if you're going to study in a theological school, so ito yung isa sa mga subject na kukunin mo, the Old Testament survey. At syempre, unahin nating pag-aralan yung Old Testament before we go to the next step, which is the New Testament survey. So, ang unang-una natin siyempre pag-aaralan dyan is the book of Genesis. Okay? So, let us proceed. Genesis as the Bible story begins. Okay? The book of Genesis is the first book in the Bible. Explores the origins of the universe, humanity, and the nation of Israel. Genesis frames God's sovereignty, human rebellion, judgment, preservation of life, and recurring sacrifice, introducing the theological motifs that ripple throughout Scripture. So, ang Genesis, sabi ko nga, is a foundational core ng Bible. So, without the Genesis, mahihirapan tayong maunawaan sino ang ating God. No? Who is God? Bakit from the beginning, no, inilagay na kaagad ng Diyos? Kasi doon pa lang sa Genesis chapter 3, sinabi na ng Lord na magkakaroon ng salvation sa humanity, no, sa sangkatauhan. Sa Genesis pa lang diniscuss na doon kung sino ang magsisave sa tao. At iyon ay si Jesus Christ. So, kung wala ang Genesis, hindi natin makikita dito yung pagiging sovereign ng ating Panginoon. Yung pagiging faithful ng Lord, pagiging merciful niya. Kasi dito lahat pinakita no? Na kahit na ganun ang kasalanan na ginawa ng tao sa mundo. Ilang beses niya man nagunaw-gunawin ng mundo, like in Sodom and Gomorrah, so makikita natin yan sa Genesis, like in Noah's time, no, yung Tower of Babel, etc., etc. So lahat yan mababasa niyo po sa Genesis kung paano paulit-ulit ano, na nire-restructure ng Lord yung mundo, but still ang tao nagkakasala at nagkakamali pa rin at hindi pa rin nila naaabot yung pamantayan or standard ng Lord pagdating sa pagiging holy, pagiging righteous. Kaya nga, sa Genesis, makikita natin doon na naging just talaga ng Lord na kapag may kasalanan ka talaga, parurusahan ka ng Panginoon. And makikita rin natin na ang Diyos natin is faithful, no? Pagdating sa pagbibigay ng mga promises and covenant. So makikita natin yan along the way ng pag-aaral natin. Now let us proceed. So the book of Genesis is also known as the first book of Torah in Hebrew. Torah refers to the first 5 books of the Hebrew Bible, which is the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ito sa Hebrew word, okay? Ang tawag sa 5 books of Moses, ang tawag natin dyan is Torah or Torah. Okay? Pero pagdating po sa Greek or sa Griego, kasi ang mga Hebrew is salitang mga Israelites. Ang Greek naman is salita ng mga Romano. At karamihan ng mga salita is hinalaw sa salitang Griego sa panahon natin ngayon. Okay, so in Greek word, it is called the Pentateuch. Okay, ulitin ko po. Kapag Hebrew, salitang Hebreo or Israelites, ang tawag natin sa 5 books of Moses is Torah. Pagdating naman sa Griegong salita, ang tawag natin dito is Pentateuch. Na ang primary of concept neto or text is ginagamit ng mga Christian scholars and Western biblical studies. So, ang Pentateuch ay tinawag sa salita natin ngayon na 5 books of law. So, kung ang Torah, tinawag na 5 books of Moses, ang Pentateuch naman ay tinawag na 5 books of law. Pareho lang yan, walang pinag-iba. Hindi lang sila pareho ng lengguwahe kasi iba ang Griego. Sabi ko nga sa inyo, ang salitang Griego ay salita ng mga Gentiles na tinatawag nating Pentateuch. While ang Torah is salita ng mga Hebreo. Okay? So, dapat maging malinaw sa ating lahat yan. Now, what is the semantic context and the structure of Book of Genesis? There are 2 major movements in Genesis. One is the primeval history. Okay, when we say primeval, ito yung pinagsimulan ng lahat. The first section covers creation, the fall of man,
the flood, and the Tower of Babel. So, makikita natin yan sa chapters 1 up to chapters 11. Ano-ano yon? Paano nagsimula ang creation ng lahat ng bagay? Paano nagkasala ang unang tao, si Adan at si Eva? Paano pinarusahan ng Diyos ang tao dahil sa kanilang rampant, no? Yung talagang grabe na or talamak na wickedness sa pamamagitan ng flood during the times of Noah, and also the Tower of Babel. Ang pinag-uusapan dyan is yung paano naging prideful ang mga tao na gusto nila maging Diyos na rin sila at abutin nila ang langit. Eh, hindi nila magawa yun dahil sinira ng Lord ang Tower of Babel. Now, the second section which was found in chapters 12 to 50 focuses on the ancestral history. It focuses on the stories of Abraham or Abram, nung hindi pa siya Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, which highlighting God's covenant and promises. So during the times of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, we will all see those covenant. Ano ba ang covenant, Pastora? Covenant is a promise of God na hindi pwede niyang sirain because it is already a covenant. Which means, parang sa panahon natin ngayon, kontrata yan na ninotaryuhan pa. No? Kaya hindi pwedeng masira. Kaya dahil ito ay selyado ng covenant or promise ni God ng salita niya, hindi pwedeng sirain ito ng kahit na sino or hindi rin ito pwedeng sirain ng ating Panginoon kasi covenant nito. Kaya nga maganda kapag ang isang promise ng Lord na receive mo, no? Huwag mo nang pakawalan yan kasi yan ay maaaring maging covenant ng Lord sa iyo at sa pamilya mo na never yan na masisira. So, lagi kang mag-claim ng promises from God kasi once na-claim mo ang promise na ito, no, na binigay sa iyo ng Diyos, eh forever na yan na hindi sisirain. Okay? Now, let's go to another thematic context and the structure of the book of Genesis. The first three major covenant of God, as I am saying earlier, no, merong mga covenant na binanggitan Lord. Now, in Old Testament, we have these three covenants. No? And one is the Noahic covenant. Actually, meron pa yan yung Adamic covenant. No? Na ang Adamic covenant is may ibibigay ang Diyos na magsasalba sa sangkatauhan or magsisave sa sangkatauhan, which is Jesus Christ. So that is the Adamic covenant. Now, what is the Noahic covenant? In Noahic covenant, God promises Noah and all living creatures that He will never again destroy the earth by flood. And that is the covenant. So, kaya papansinin ninyo, kahit na nagkakabanda, baha-baha sa panahon natin ngayon, hindi talaga buong earth sinira ng Lord. Unlike before, no, sa panahon ni Noah, buong earth talaga bumaha. But this time, dahil may covenant na ang Lord sa tao at sa mundo, so ang sabi ng Lord, hindi ko na gugunawin pa muli ang mundo sa pamamagitan ng baha. And para ipakita sa tao na ito ay isang covenant or pangako niya, nagbigay siya ng rainbow. Kaya pansinin nyo, country by country na lang talaga ang pagbaha at hindi sa halimbawa, sa Pilipinas, no? Ang pagbaha sa Pilipinas ay hindi naman talaga totally baha-baha buong Pilipinas. Kundi may mga certain na lugar lang talaga or area na doon binabaha. Eh kasi, dahil sa sinira na rin naman kasi ng tao ang mundo. Kaya ganun. Or, it's either doon sa place na yun, eh talagang talamak na ang kasamaan. Kaya, talagang ginagawa ng Diyos na ikakapahamak ng tao ang pagbabaha. Okay? Now, in Abrahamic covenant, God pledges to bless Abraham with descendants, land, and to make him blessings to all the nation. Ito yung covenant ng Diyos kay Abraham. Kailangan isa-circumcise ang lahat ng mga lalaki. Alam niyo yon sa Tagalog, tutuliin. No? So, para maging sagrado yung pangako ng Diyos, at ang tao ay tutupad doon sa pangako or paninindigan nila yung pangako. Ito ang usapan ng Diyos kay Abraham. Lahat ng circumcision, lahat ng lalaki is circumcised. Kaya ang lahat ng mga Israelites, pagkapanganak, tutuliin na agad sila. Kasi yan yung covenant nila kay Lord na hindi nila pwedeng sirain yung pangakong binitawan nila. Na
si Lord ang or si God ang kanilang magiging Diyos lang at wala nang iba. Kaya once na may Israelites na hindi tumupad sa ganyan, talagang it's either mamamatay sila, kagaya ng mga ibang hari, no? Namatay sila, nawalan ng silbi ang kanilang pagiging hari kasi hindi sila tumupad doon sa covenant nila sa Lord na si God lang talaga ang magiging Diyos nila. Ang Lord naman natin kasi tumutupad yan sa pangako niya. Hindi siya pumapalya kahit kailan. Kahit na nga nagkasala ng mga Israelites, still, no, yung pangako ng Diyos na yung land ay ibibigay niya, binigay niya pa din eh. At kahit na dumaan na nga yung World War II, di ba? Sa panahon ni Hitler na ang dami-daming mga Israelites na pinatay, nagkawatak-watak sila, nawalan sila ng land, still binalik pa rin sila ng Lord sa Jerusalem at binigay pa rin or ibinalik pa rin ng Diyos sa kanila yung land. Kasi nga pangako eh. Ang pangako ng Diyos, sabi niya, kahit kailan hindi maaagaw sa inyo ang lupang ito. Kaya kahit na napalaya sila sa kanilang lupain sa panahon ng mga Palestinian, sa panahon ng mga Babylonian, etc., etc., no? Still, paulit-ulit pa rin binabalik. Nangyayari lang naman yon kasi nagiging matigas ang ulo ng mga Israelites. Kaya tuloy, napapahamak sila. Kaya tuloy, naaalis sila sa kanilang bansa. Like, hindi nila kinilala si Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng World War II. No? Kasi dahil sa ganong kanilang katigasan ng ulo. Now, another covenant is the Mosaic covenant. Ano ang Mosaic covenant? It is established in Sinai with Moses. Ay pinatawag ni God si Moses para umakyat sa Mount Sinai at doon binigay ng Diyos ang kanyang covenant na kailangan sundin ng tao ang 10 utos nang sa ganon ibibless sila ng God. Where God grants the law to Israelites with blessing for obedience and curses for disobedience. And one of this is the Sabbath as a key or a sign. Kaya nga, sabi ng Lord, on the 7th day, magpahinga kayo because that is a Sabbath day. Kaya every Sunday, no? Pero sa Israelite, alam ko nagpo-fall ng ano ito eh, nagpo-fall ng Saturday ang Sabbath. So nag-i-start sila ng Sunday and then ang ika-7th day is Saturday. No? Whatever it is, no? Sa panahon natin ngayon, we are no longer under the law. Kaya either Monday ang Sabbath day mo. Kasi ang ano naman ng Sabbath is, yun ay yung magiging rest day mo. Halimbawa, may pasok ka, no? At ang pasok mo na hanggang Sunday, may pasok ka pa din. Pero ang rest day mo is Friday. So, yan ang maging Sabbath day mo. Okay? So, sa ibang panahon na natin pag-usapan yan. Now, okay. So, here are the key themes of the book of Genesis. Number 1 is the creation. So, ito yung makikita nating tema na nakapaloob sa book of Genesis. Number 1 is the creation, where God creates the heavens, the earth, and all life, including humanity, in a state of goodness. So, lahat create ng Lord sa isang perpektong lugar, perpektong creation, at ang tao ay perpekto din. Walang sakit, walang mangyayaring hindi maganda sa tao, etc. So, ang lahat lang ng ginawa ng Diyos ay para sa enjoyment ng tao. Nang sa ganon, maparangalan nila ang Diyos dahil nag-i-enjoy sila sa buhay. Okay? So, yan po yung original creation ng God. But, there comes the fall of man. When Adam and Eve's disobedience introduces sin and its consequences into the world. So, that is because of Adam and Eve's disobedience. Kaya, lahat ng original creation ng Lord, nasira lahat iyon because of what Adam and Eve had done to God. Kaya nga, pati ang relasyon ng tao, nasira din. Relasyon ng tao sa Diyos, nasira din. At nagdulot ito ng matinding kapighatian sa tao. No? Hardships, like, imbes na hindi na natin paghihirapan ng kakainin, pinaghihirapan na tuloy natin. No? So, now, what are other key themes of the book of Genesis is the world's rampant wickedness and the flood. Ito po yung panahon ni Noah. God judges humanity's wickedness with a global flood. When we say global, buong mundo as in lahat ng mga countries, no? Na-flooded talaga. So, ang na-save lang is Noah and his family. Ham, Seth, tsaka si Japheth. Okay. And the Tower of Babel. So, napag-usapan din yan where humanity's pride
Humanity's pride leads to the scattering of people and the diversification of language. So before, iisa lang ang lingwahe ng tao. It's only Hebrew. But because of what the people or the Hebrew did to God, ano nangyari sa kanila? Nagkawatak-watak sila at na-create ang iba't ibang languages, iba't ibang countries. Kaya, ganun ang nangyari, no? Okay, so another key themes and stories na matatagpuan sa Book of Genesis is the Abraham's covenant. God chooses Abraham and makes a covenant with him, promising him descendants and the land they will inherit as God's covenant, that no one can take that land away from them. So yan po yung covenant ng Lord na kahit na anong mangyari, hindi iiwan ng Diyos ang kanyang piniling bayan at hindi mawawala sa kanila ang kanilang pangakong lupa. Now, another key themes and stories which can be found in the book of Genesis is Isaac and Jacob. The stories of Abraham's son and grandson continues the narrative of God's chosen line. And until it came to the end point ng book of Genesis where the story of Joseph's journey from slavery to a position of power in Egypt demonstrate God's sovereignty and provision. And this is the start of God's fulfillment of His covenant to Abraham, wherein pinaalis ng Lord or inalis ng Lord ang mga Israelites sa land of Egypt. Kasi for all so, ginamit ng Diyos si Joseph by the time he is a governor in the land of Egypt. At ginamit ang taggutom ng panahon na yon upang nang sa ganon, bumalik or pumunta ng Egypt ang mga Israelites. At doon na sila nag-umpisa ng kanilang journey ng panibagong buhay. Kasi umalis sila sa Canaan dahil nagkaroon ng tagutom. At nung nasa land of Egypt na sila, no, namatay na si Joseph, wala nang, syempreng, inaiba na rin yung hari at that time. So, nagkaroon na ng, mga disputes among the Israelites and the Egyptian. At sabi nung Pharaoh, at sinabi rin ng lahat ng mga tao na matataas sa lipunan sa Egypt na gawing slaves kasi baka dumating ang panahon, alipinin sila or i-conquer na ng mga Israelites ang land of Egypt kasi parami na sila ng parami at yung iba sa kanila nagiging mayaman na, no, nagkakamal na ng maraming mga ari-arian. So nagkaroon ng decree na lahat ng mga lahat ng mga Israelites ay kukunin ng kanilang mga kabuhayan at gagawin silang alipin. Yun. Okay? Now, how important Genesis is? Bakit ba natin pinag-aaralan? Pastora, dito pa lang sa Genesis, na-establish na yung faith, yung foundation of faith and identity natin. Kasi once is sa ating pananampalataya. Kaya pag tinanggal yan sa book of the Bible, hindi na natin makikita yung pagiging totoong Diyos ng Diyos pagdating sa kanyang mga pangako. At ito po ay nagbibigay sa atin ng identity and dignity that the doctrine of that human are made in the image of God. Lagi po nating tatandaan, create tayo base sa image ng God. At hindi hahayaan ng Diyos dahil lang nagkasala ang tao, masisira yung kanyang original plan at pagkakalikha sa tao. Ibabalik at ibabalik ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa new world or sa New Jerusalem na itatatag niya. Anong sabi ng God? Ang tao, wala ng kamatayan. Ang tao, hindi na uli magkakasakit. Wala ng hardship, wala ng pains, wala ng pag-iyak, wala ng pagtanda. At gustong ibalik yun ng Lord. Yung lahat ng nasira noong panahon dahil nagkasala ang tao, ibabalik ng Diyos from the original plan at creation. Amen? Okay, so number 2, bakit importante na pag-aralan natin ang Genesis? Kasi meron itong moral compass. When we say compass, ito yung nagdadirect sa atin. No? Lagi natin tatandaan, ang Diyos natin is just and merciful. When we say just, kapag may kasalanan ka, parurusahan ka ng Diyos. But He is also merciful na kapag ang tao lumapit sa Kanya at humingi ng tawag, patatawarin niya. Kaya nga nung Old Testament, ang way para mapatawad ang tao is magkatay ng hayop at i-offer ito sa Lord. At kapag yung usok pumaitaas, ibig sabihin, pinatawad ng Diyos yung taong nagkasala. Ganun noong Old Testament.
So, yung early chapters of Genesis provide a timeless blueprint for relationships, emphasizing mutual respect, complementary roles between partners, leaving behind all family styles and becoming one flesh. So sa Genesis nag-start ang pagkakaroon ng family. Kaya sabi ng Lord, ang tao, si Eva at Adan, sabi niya, kayo ay magiging isang katawan na. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain to. Kasi dito natin makikita na ang Diyos, ino-honor niya talaga ang pag-iisang dibdib ng tao. Hindi pwedeng magkasama lang or live-in lang. Kailangan talaga makasal ang tao sa mata ng. Okay? Now, number 3, how important Genesis is, modern reflection and literary meditation. So, spiritual awakening today, Genesis continues to invite reflection on identity, purpose, and moral responsibility, offering rich spiritual grounding in a fragmented world. In a literally reimagining, novelist Marilyn Robinson's reading, Genesis, okay, may si Marilyn Robinson ay meron siyang isang book na ginawa at ang sabi niya doon sa kanyang book na ginawa, habang binabasa niya ang Genesis, it reshapes the text through compassionate literary insights, showing how these ancient stories still offer us guidance and environmental concerns, human fallibility, and divine invitation today. When we say human fallibility, ito yung paulit-ulit na pagkakasala ng tao. Marupok, ibig sabihin. Dito sa Genesis, makikita natin gaano karupok ang tao pagdating sa pagkakasala. Mas madali siya na maapektuhan ng kanyang mga emotions, psychological, at yung mindset ng tao. Kasi nga, we are sinful in nature. Pinanganak tayo na may daladala na tayong kasalanan. Kaya dito pa lang makikita natin ano talaga yung dinulot. Sa Genesis pa lang makikita natin na talagang kahit anong gawin ng tao, still, ang kasalanan nasa kaloob-looban niya na. Lalabas yan anytime na ma-provoke siya ng kanyang emotion, ng kanyang psychological, no, ng mga tao sa paligid niya, ng kanyang environment. Kaya malaki talaga ang importansya na makita natin yung pagkakakreate ng tao at kung paano siya nag-fall na nagdulot ito ng malaking kasalanan or nagresulta ito sa malaking kapahamakan sa tao. No? And number 4 is the cultural and interfaith influence. So cultural bedrock, Genesis has deeply shaped literature, art, philosophy, and storytelling across centuries. Its archetypal narratives continue to influence modern thought and creativity. And for the bridge for dialogue as a shared scripture among Judaism, Christianity, and Islam, Genesis often serve as a common ground in interfaith conversation, fostering understanding and collaboration. So, sa Genesis, makikita natin na ikaw man ay isang Hebrew or Judaism ang iyong religion. When we say Judaism, no, sila yung naniniwala kay God but not with Jesus Christ. Even if you are a Christian or an Islam, still, isa lang ang pinatutunguhan ng lahat. We only have one God. And a God of sovereignty God, a mighty God, a powerful God, a just God, a merciful God. Whether you are Judaism, whether you are Christian, whether you are Islam. Isa lang ang tutunguhin ng lahat. We believe in a God who created everything. Okay? Kaya nga, kung papansin natin, ang kultura ng mga Israelites, no, ay may malaking kinalaman yan sa ating lahat. Ito ay nagbi-bridge sa atin para tunguhin ang isang faith. Ang faith na sumampalataya tayo kay God na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para na sa ganun masave tayo. Because without Jesus, hindi tayo masasave. And so in summary, in theological grounding, importante ang Genesis because it talks about the creation, the sin, the covenant, and of course, the core themes disappear. Na unti-unti nang nawawala. Actually, sa panahon natin ngayon, di na tayo kasi grounded ng, ng, ng foundational faith natin. Hindi na natin nakita kung sino si God, ano si God, paano nag-fall ang tao. Kaya nga dapat lagi natin pinapaalala sa tao Without God, wala din tayo. No?
So identity and heritage, of course, why it matters, it's foundational figures and lineage. Kasi pagka hindi natin tinignan kung saan tayo nagsimula, no? Kung mawawala ang Genesis sa book the book of the Bible, di natin makikita kung saan magsisimula ang ating faith at kung paano tayo maliligtas. Hindi natin masusundan saan nagsimula si Jesus Christ. Hindi natin makikita na totoo yung prophecy na merong isisilang na isang Diyos na nagkatawang tao na nagmula sa lahi ni King David. Hindi natin makikita yon without the Genesis. Kasi ito yung foundational. Okay? And of course, in narrative perspective, the Bible's overarching story becomes fragmented. So pagka hindi natin na sinundan yung mga susunod na Bible, hindi na rin natin, or yung susunod na books in the Bible, ay hindi na rin natin malalaman, paano ba to? Kasi parang nanood ka lang ng Korean drama, hindi mo mauunawaan yung susunod na episode kung wala yung episode 1, di ba? Para mabalikan mo yung episode 1, yung mga susunod na episode para maintindihan mo, kailangan balikan mo yung naunang mga episodes. So, ganun po yun. Okay, so in view of spiritual and cultural impact, Genesis informs faith, morality, and human purpose. So removing Genesis would leave a void not easily filled, a gap in history, theology, and faith. So without the book of the Genesis, magkakaroon ng gap sa history. Hindi na natin masusundan ang lahat. Sabi ko nga sa inyo, parang Korean novela lang yan. And of course, when it comes to theology, hindi natin makikita kung gaano ka-mighty si God. Gaano ka-just si God na magparusa. Gaano ka-merciful si God kung wala po ang book of Genesis. And of course, it is the start of our faith. Diba? Based on the covenant that God has given to Israel. It anchors who we are, why we believe, and how God's relationship with humanity unfolds. So nakita niyo po yun mga kapatid, without the Genesis talaga, mawawalan sa saya ang lahat ng mga susunod na libro. No, hindi natin masusundan yan. But because there is Genesis, nakita natin paano pinakita ng Diyos na siya ay laging tapat sa lahat ng bawat isa sa atin. Amen. Okay, so that's it for today, and I hope that I bring you more knowledge and wisdom in regards to Old Testament survey. So nagsisimula pa lang tayo. This is only the first na subject natin, which is the Genesis, and we will continue that sa mga susunod na po. Okay? So salamat and God bless us all po. Let me just stop this topic.